Naisip mo na ba kung saan ang pinakaligtas na bansa sa buong Europe? Yung tipong pwede kang mag-inuman sa labas nang walang nanghihini ng barya, walang nakawan, at sobrang tahimik ng kalsada. Ayon mismo sa data, ang bansang ito ang may pinakamababang crime rate at unemployment rate sa buong rehiyon. Para itong paraiso. Pero teka lang, huwag ka muna magpakampante. Ilang oras lang mula sa mapayapang syudad na ito, may isang nagalakihang double wall na pader sa gitna ng madilim na gubat kung saan literal na may nagpapatayan. Mga sipat na nagliliparan, mga batong inihahagis, at mga sundalong nakamaskara na handang magpaputok ng totoong bala. Kamakailan lang, magpasa sila ng batas na pwede nang barilin at patayin ang sino mang magtatangkang pumasok ng illegal sa kanilang border. Ang babala nila, you will die like a dog. Anong bansa ito at paano naging war zone ang itinuturing na pinakaligtas na bansa? At bakit gigil na gigil ang buong Europe sa kanila? Tara, sama-sama nating saliksigin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Ito ang Warsaw, ang kabisera ng bansang Poland. Kung papasyal ka rito, aakalain mong nasa paraiso ka. Pwede kang tumambay sa labas, uminom ng beer at kumain ng pierogi nang walang stress at kaba. Walang biglang lalapit sa mesa mo para manghingi ng barya at literal na walang mga pulubi sa kalsada. Napakaligtas ng lugar na ito, kaya kahit mga kababaihan ay panatag na naglalakad mag-isa sa gabi nang walang takot. Ramdam mo ang totoong kapayapaan dahil mababa ang crime rate nila. Pero ang hindi alam ng marami, ang katahimikang tinatamasa nila sa syudad na ito ay may napakamahal at madugong kapalit. Madaling araw, habang ang karamihan sa mga tao sa Warsaw ay mahimbing na natutulog at humihilik pa sa kanilang higaan, ang mga sundalo sa border ng Poland at Belarus ay gising na gising at nakikipagpatintero kay kamatayan. Ayon sa mga nakabantay, alas 3 hanggang alas 4 ng umaga ang paboritong oras ng mga dayuhan para subukang wasakin at akyatin ang bakod. Hindi ito basta-basta trespassing o simpleng raid. Kamakailan lang, isang sundalo ng Poland ang napatay. Literal na dead ball matapos saksakin ng mahabang sibat na nanggaling pa sa kabilang side ng pader. Dahil sa kalunos-lunos na eksenang ito, umaksyon agad ang gobyerno. Wala nang pasakali pa. Nagpasa sila ng batas na nagbibigay kapangyarihan sa mga pulis at sundalo na gumamit ng totoong bala laban sa mga sumusubok pumasok ng ilegal. Kumbaga sa pelikula, shoot to kill. Ayon nga sa isang member ng European Parliament o MEP mula sa Poland na si Dominic, kapag pinilit mong pumasok at subukang sakta ng mga sundalo nila, you will die like a dog. Todo birit agad ang batas. Walang patawad dahil para sa kanila, hindi na nila alam ang pumapasok ba ay simpleng migrante, kriminal o terorista. Pero teka, bakit ba sobrang daming nagpupumulit pumasok na umaabot sa libo-libo sa isang araw? Sabi ng iba, kawawa naman daw ang mga migrants. Pero dito papasok ang pinakamatinding cut twist. Hindi lang daw ito simpleng migration dahil may nangyayaring malawakang hybrid war na plinano mismo ni Vladimir Putin ng Russia at tampansang Belarus. Ayon kay Dominic, planado at bayad ang mga operasyong ito. Pinapapunta ng Russia ang mga tao mula sa Middle East at Africa pa Moscow gamit ang mga tourist visa na binabayaran nila. Pagkatapos, ibinabiyahe sila papunta sa border ng Poland para piliting pumasok. Ang layunin, parang virus na gustong ikalat, i-destabilize ang Poland at ang buong kontinente
ng Europe para mapilitan silang ubusin ang pondo ng border security imbes na sa healthcare, edukasyon at iba pang proyekto ng gobyerno. Para labanan ang puwersang ito, hindi nagtipid ang Poland. Gumastos sila ng nakakalulang $2.5 billion para magpatayo ng pader. Pero hindi lang ito ordinaryong bakod. Makikita ito sa gitna mismo ng liblib na gubat kung saan walang maayos na kalsada. Ito ay isang double wall na puno ng barbed wire at surveillance cameras at binabantayan ng sandamakmak na sundalong nakakamuflage at nakamaskara. Bakit kailangan nakatago ang mukha nila? Kasi dire-record din pala sila ng mga Russian at Belarusian forces araw-araw para tiptikan at kilalanin kung sino ang mga nakabantay sa border. Kung bibisita ka malapit sa pader, hindi ka pwedeng mag-inarte. Maririnig mo mismo ang mga batong ibinabato mula sa kabilang side. Patunay na parang mga hayop na hindi sibilisado ang mga sinusubukang pumasok at hindi natutulog ang banta. Talagang hindi papahuli ng buhay ang mga nakabantay dito. Literal na war zone ang eksena sa gitna ng masukal na gubat na ito. Pero syempre, may pumapalag sa ganitong eksena at pamamaraan. Ang mga nasa itaas, partikular na ang mga European Union sa Brussels na pabor sa open borders at diversity, ay gigil na gigil sa bansang Poland. Tinawag nilang mga racist, fascist at Islamophobe ang mga leader ng Poland dahil sa matigas nilang pagtanggi na kumuha ng mga illegal migrants na galing sa mga bansang tulad ng Syria, Afghanistan at Eritrea. Umabot pa sa puntong pinagbantaan ng EU ang Poland na pagbumultahin sila ng 22,000 euros kada isang migranteng tatanggihan nila sa ilalim ng quota system. Pero ano ang naging sagot ng Poland? Buong tapang nilang sinabing no. Wala silang pakialam kung magalit ang buong Europe. Mas gugustuhin pa raw nilang magbayad ng bilyong-bilyong multa o ma-freeze ang pondo nila kaysa isukal ang buhay at kaligtasan ng kanilang mga inosenteng mamamayan. Nanindigan ng Poland simula pa noong 2018 na zero illegal migration ang gusto nila sa kanilang bayan. At doon mo mararamdaman ang lalim ng mugot ng Poland. Hindi sila basta-basta nagmamarunong at nangmamaliit. May malalim silang sugat sa kasaysayan. Alam mo ba na sa loob ng 123 years, literal na nabura sa mapa ang bansang Poland? At nang makalaya sila pansamantala noong 1918, sinakop naman sila pareho ng Germany at Russia mula sa dalawang magkabilang direksyon noong 1939. Tapos, dumanas pa sila ng 70 taon ng matinding pahirap sa ilalim ng komunismo. Kaya laking galit nila kay Putin at hindi na nila hahayaang mawala muli ang kalayaan at kapayapaan na pinaghirapan nila. Sabi nga ng MEP na si Dominic, ang pinagkaiba raw ng tunay na refugee at illegal migrant ay napakalinaw. Ang refugee ay tumatakas patungo sa unang ligtas na bansa na katabi lamang nila. Kaya naman malugod silang tumatanggap ang mahigit 2 milyong Ukrainians ng legal dahil magkatabi ang kanilang borders at totoong may giyera roon. Pero ang Syria at Afghanistan, hindi naman daw nila ito kapitbahay. Ang tanong niya, bakit hindi raw sa mayayamang bansa Arabo tulad ng Qatar at UAE pumunta ang mga ito? Wala silang nakuhang mga sagot. Tanong ng mga ordinaryong tao, epektibo ba ang ganitong kalupit na patakaran? Ang sagot, oo, at may resibo sila. Ayon mismo sa data ng Eurostat, ang Poland ang may pinakabababang unemployment rate sa European Union. May isa sa pinakamataas na GDP pagkatapos ng COVID. At higit sa lahat, sila ang pinakaligtas na bansa sa buong Europe dahil wala silang naitalang matakas na crime rates na gawa ng illegal migrants. Habang ang ilang mga sikat na syudad tulad ng San Francisco daw ay nagiging zombie cities na puno ng droga at ang mga bansa tulad ng France at United Kingdom ay nangangailangan ng mga sundalong
may dalang mahahabang baril na nagpapatrolya sa mga kalsada dahil sa banta ng terorismo. Ibang-iba sa Poland. Dito, nag-iinuman lang ang mga tao ng beer at kumakain sa labas ng payapa. Walang takot, walang kaba, walang nag-iikot para humingi ng limos o magnakaw, at talagang mararamdaman mo ang kalayaan. Kung akalain mong puro Polish lang ang may gusto nito, nagkakamali ka. Nakapanayam pa sa Warsaw ang iba't ibang uri ng dayuhan na legal na pumupunta doon. Isang babae galing India ang nagsabing mas ligtas pa siyang maglakad sa gabi ng mag-isa sa Poland kaysa sa sarili niyang bansa. Walang pumapansin at walang nagbabanta sa kanya. Isang lalaking Kurdish galing Iraq na nagmamaster degree sa international business ang nagpasalamat at sinasabing suportado niya ang higpit ng gobyerno. Ikinumpar pa ito ng grupo ng mga babaeng turista na galing Italy na umaming takot silang maglakad sa gabi sa sarili nilang syudad sa room dahil sa takot sa mga men in general at mga African migrants na posibleng gumawa ng masama. Malinaw ang paninindigan at batas ng Poland. Hindi kami North Korea. Kung gusto mong pumasok, kumuha ka ng visa. Pumasok ng legal, magbayad ng buwis, pagtrabaho at rumespeto sa kultura namin. You are very welcome. Ito ang sabi nila. Pero kapag binitbit mo ang iyong mga kutsilyo at baril, nagmamatidas kang dumaan sa iligal at nambato ng mga sundalo, makakatikim ka ng bala. Ang Poland ay isang bansang punong-puno ng tapang, paninindigan at matinding pagmamahal sa sariling bayan. Isang lugar na pwedeng sabay na may mapayapang tawanan at kainan sa kalsada ng Warsaw, habang may sumisibat at nagpapasabog ng bato ng mga nagpupumilit tumasok sa kanilang bahagi ng kanilang teritoryo sa gubat. At doon mo maiintindihan na sa kapila ng ganda ng Europe, ang Poland ay isang malaking paalala na hindi libre ang kapayapaan. Kailangan mo itong ipaglaban ng buong tapang. Kaya kapag pumunta ka sa Poland, hindi lang dapat ang magagandang building, masasarap na pagkain o mga magagandang babae ang makita mo. Dapat mo ring makita ang tapang at pawis ng mga sundalo na walang tulog na nakabantay sa malamig na gubat habang ang buong syudad ay ligtas na nananaginip tuwing gabi. Mga sundalong hindi naghahanap ng gera pero handang iputok ang kanilang mga baril kung kinakailangan para lang masigurong kinabukasan ay buo pa ang kanilang pamilya at bansa. Ito ang Poland, ang bansang sabay mong hahangaan, kakampihan sa kapayapaan, pero siguradong katatakutan kung balak mong bastusin at sirain ang batas nila. Ayon nga sa kanilang gobyerno, sila na marahil ang tinatawag na last stronghold of normality sa magulong mundo ng Europe.